ang Diyos po ay totoong napakabuti. Kaya, wala pong dahilan para tayo mag-aksaya ng oras. Walang dahilan para gugulin natin ang ating panahon sa mundo. Ang nais ng Panginoon, gugulin natin ang ating buhay na nalalabi para sa Kanya. Dahil ang pagbalik ng ating Panginoon ay malapit na malapit na. Lahat ng palatandaan, mga kapatid, sasabihin ko po ang katotohanan, bagamat ang Diyos ay pag-ibig, hindi sa lahat ng oras, ang pag-ibig ng Diyos ay mananatili. Dadating po isang pagkakataon sa buhay natin na hindi pag-ibig ang dala ng Panginoon, kundi isang malit. Alam niyo yung malit? Isang pamukpok. Na katulad ng isang hukom, na pag pinukpok niya yan, ibig sabihin, final decision. Pag dumating na po yung ganong time, mga kapatid, sayang ang pagkakataon, sayang ang panahon na ibinigay ng Panginoon. Kaya napakaganda, mga kapatid ko. Sabi ko, ano ba ang kahulugan ng buhay natin dito? Tayo po ay binigyan ng Panginoong mabuhay pansamantala para paghandaan natin yung ating kaisa-isang kaluluwa. Aminin natin sa katotohanan at sa hindi, meron pong impyerno. Merong patutunguhan ng tao. Kaya nga po ang Panginoon ay hindi na niya nag-aaksaya pa siya ng panahon. Ang panahon ay totoong mabilis dahil malapit na po ang araw ng pagbibigay na ng judgment sa tao. Ang nangyayari pong ito sa ating paligid ay isang palatandaan na ang Panginoon ay babalik na, mga kapatid. At ang nais ng Panginoon, Church, ikaw, ako, tayong lahat na naririto sa pagtunog ng pakakak, lahat tayo na makakarinig ng sigaw na yan at tinig na yan, mga kapatid. Tayo, ikaw, ako, tayong lahat ay sasalubong sa ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Woo! Glory! Yes! Hallelujah! 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 Okay, mga mahal kong kapatid, kung meron po tayong banal na kasulatan, ay buksan po natin dito sa aklat ng Marcos chapter 4 verse 37. Ating pong basahin ang sinasabi, ang pamagat po ng ating pag-aaral ngayon, from crisis to Christ. Ano? Simula sa unos, simula sa krisis, patungo kay Kristo. Yan po, mga mahal kong kapatid, ang ating pong pag-aaralan ngayon. Buksan po natin sa aklat ng Marcos chapter 4 verse 37. Ito po, mga kapatid, kaya po pinamagatan kong from crisis to Christ, sapagkat ang tema po, mga kapatid, ng talata na ating babasahin ay nagsisimula sa isang unos o sa isang krisis na naranasan ng mga alagad ng ating Panginoon. At ang kanilang tiningnan ay hindi nila nakita na ang Panginoon ay kasama nila. Ang tiningnan nila yung pagkatulog ng ating Panginoon. Yun po ang nagmarka sa kanilang mga buhay. Yun ang nakita ng kanilang mga mata na si Kristo ay natutulog sa kabila ng sila hinahampas ng malakas na unos. Church, tandaan mo, kung kasama mo si Kristo, kahit na siya ay tulog, ang hindi nila nakita, si Kristo, sino ba? Si Kristo, tulog at gising, the same ang kanyang kapangyarihan, mga mahal kong kapatid. Yan po ang katotohanan. Ito po yung sinasabi, at nagbangon ng isang malakas na bagyo, at sinalpok ang daong, ang mga alon na anupat, ang daong ay halos natigib. Diretso, ano pa yung sinasabi dyan? At siya'y natutulog sa ulihan, sa ibabaw ng kutsyon, at siya'y ginising nila at sinabi sa kanya, Guro, wala bagang anaman sa iyo na mapapahamak na tayo? Diretso. At gumising siya at sinaway niya ang hangin at sinabi, Dagat, pumayapa ka, tumahimik ka, humimpil ka, ang hangin ay humusay at totoong ang panahon. Lord, maraming salamat sa pagkabasa ng iyong salita, Panginoon. Dakilan Diyos, nais po namin, O Lord, Gana, ang bawat isa sa amin, O Panginoon, ay makintal sa aming puso at aming isipan, Panginoon, ang mensahe mo para sa araw na ito, na dapat, O Lord, na hindi kami popokus sa mga bagay na dumarating sa aming mga buhay, kundi bagkus, Lord, Ikaw ang mapokusan namin sa aming mga buhay. Alam namin, Panginoon, may darating, at alam namin, Panginoon, sa aming mga buhay, ay hindi, Panginoon, kami exempted sa mga bagyo at unos na aming mga buhay. Ngunit ang mahalaga, Panginoon, kasama ka namin sa aming mga buhay. Kaya dakilang Diyos, maraming salamat. I-open mo, buksan mo, Panginoon, ang puso ng iyong mga anak. At amin, Panginoon, maunawaan ang mensahe mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat. Ito po ang aming dalangin in Jesus' name. Amen. God is good
Palakpakan mo ang Diyos. Hallelujah! 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 Napakabuti ng ating Panginoon. Ano? Kaya, dito po, sa ating pag-aaral, kung ating titignan, ang namalagi sa kanilang isipan ay takot. Takot, no? Ngayon po, mga kapatid, tandaan po natin, sa banal na kasulatan, ang salitang no fear, 107 times na binabanggit po ito sa Old Testament. 107 times. At sa New Testament naman po, ay 42 times binabanggit itong fear not. Kung ating pong titignan, mga mahal kong kapatid, sa aklat ng Deuteronomy, sabi nga po, laging nauna sa atin ng Diyos. Ano? Tandaan natin, hindi siya atrasado at lalong hindi siya nahuhuli. Yan po, ang sinasabi po, mga kapatid, sa aklat ng Deuteronomy, chapter 1, verse 29. Bago tayo mag-umpisa, kapatid, buksan mo nga dyan sa, sa ating screen para mabasa natin. Deuteronomy, chapter 1, verse 29. Okay. Andyan na. At sinabi ko naman sa inyo, huwag kayong matakot sa kanila, sapagkat si Yahweh ang mangunguna sa inyo at ipaglalaban niya kayo tulad ng nakita. Ipinaglaban niya kayong tulad ng nakita ninyong ginawa niya sa Ehipto sa ilang. Dinala niya kayong ligtas hanggang sa lugar na ito. Dito'y nagkanlong ang isang ama sa kanyang anak. At sa kabila ng sinasabi niya, hindi rin naman kayo nagtitiwala sa kanya, gayon siya ay nanguna sa inyo at pinatnubayan niya kayo sa pamamagitan ng haliging apoy, kung gabi, haliging ulap, at kung araw ay itinuturo sa inyo ang inyong daraan at ang inyong pagkakampuhan. Yan po, mga mahal kong kapatid. Tandaan po natin, yun po yung sinasabi ng banal na kasulatan tungkol po sa takot. No? Ang tao po ngayon ay talagang sobrang inaalipin ng takot. No? At sabi ko nga po, kung titingnan po natin, mga kapatid, i-analyze natin bago tayo pumatod sa ating pag-uusapan. Ano ang lesson ng COVID-19 na ito? At ano ang lesson? Paano mo ikukumpara ang COVID-19 na ito sa buhay ni Joseph? Si Joseph po ay spoiled, may kayabangan, yun po yung kanyang ugali. At siya ay pinagnasaang patayin ng kanyang mga kapatid. At hanggang siya ay ibenta. At dumating, talagang nagpaikot-ikot ang buhay niya. At dumating siya sa punto na siya ay nakulong. Ano ngayon yung kulungan sa buhay niya? Yan po yung COVID-19. Hinubog ang ugali at ang attitude ni Joseph nung siya'y makulong. Naintindihan niyo? Bibigyan ko lang ng konting Ngayon, mga kapatid, kaya nga sinabi nila, correctional, iko-correct. Alam niyo, mga kapatid, ang COVID-19 nito ay may mensahe sa ating Panginoon. Ikinulong niya tayo sa pamamagitan nito para tayo ay gusto niyang i-restore ang ating buhay. Yan po ang katunayan. Hindi lang po ma-catch up ng tao yan, pero yan po ang katotohanan. Napakaganda kung titingnan mo, anong kaugnayan ng COVID-19 sa buhay ni Joseph? Hindi ba? Si Joseph po, talagang makikita mo sa kanya yung attitude niya hindi maganda. Pati ang sabi nga ng kanyang ama, pati ba ako, kaming iyong ama, ay luluhod sa'yo? Ayon sa kanyang panaginip, di ba? Kaya nagalit sa kanya yung kanyang mga kapatid. Pero, malam niyo mga kapatid, yun pala, ang kulungan, ang magbibigay ng direksyon sa kanyang buhay. At ang COVID-19 na ito, ikinulong tayo dahil meron pong purpose ang Panginoon. Ang gusto ng Panginoon sa COVID-19 na ito, ikulong tayo para po tayo ay matuto magpa-restore sa ating Panginoon. Yan po katotohanan, mga kapatid. No? Ngayon, dadako na po tayo sa ating pag-aaral, no? Mga kapatid. Sinabi ko nga po sa inyo,
from crisis to Christ. Tandaan po natin, ang unos ay kakambal ng buhay ng tao. Hindi po natin kayang tanggihan. At hindi po sinabi ng Panginoon na pagka kayo ay sumama sa akin, pagka ako ay tinanggap ninyo sa inyong buhay para kayong nakasandal sa isang pader. Tandaan po natin, hindi po tayo exempted sa mga problema. Hindi tayo exempted sa pagsubok, mga mahal kong kapatid. Whether you like it or not, darating at darating ang unos sa ating buhay. But tandaan natin kung ano ang ginawa ng Panginoon sa unos na dumating sa buhay ng kanyang mga alagad, hindi niya iniwanan. Ang ibig sabihin, mga kapatid, don't be afraid, sabi niya, huwag kang matakot. Bakit? Sabi nga niya, Isaiah chapter 41, andi dito ako, hindi kita iiwanan, hindi kita pababayaan, tutulungan kita, itatayo kita ng aking kanang kamay. Yan po ang pangako ng Diyos sa atin. Yan po ang pangako ng Panginoon sa atin, mga kapatid. Kaya fear not, mga kapatid, huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Di ba? Dahil kung tayo'y matatakot, mga kapatid, aalipinin tayo ng takot. At ang mangyayari niyan, yung takot ang magiging bundok. At tayo ang magiging unano. Tandaan mo yan, mga kapatid. Dapat baliktarin natin. Ang bundok, ang unano, at tayo ang matayog. Bakit? Kasi meron tayong Diyos. Di ba? Meron tayong Panginoon. Okay. Ngayon, sabi nga po, mga mahal kong kapatid, sa panahon ng krisis na dumarating sa ating mga buhay, doon po lumalabas yung mga bagay na hinanakit, tampo, sisihan. Doon dumarating yung criticism, mga kapatid, pag dumadating po yung mga ganyang bagay. Dahil kasi sa'yo, kaya nangyari ito. Ikaw ang dahilan kung bakit naging ganito ako. Ganyan po ang nangyayari sa atin, mga kapatid, no? At sabi ko nga po, kapag dumarating ang unos sa ating buhay, marami tayong sinisisi at pinag-aalinlanganan, maging ang Panginoon ay hindi po nakakaligtas sa criticism na ginagawa ng tao. Sa lahat ng unos na dumarating sa ating buhay, lagi nating sinasabi, Lord, bakit mo ako pinabayaan? Lord, bakit nangyari sa buhay ko ito? Bakit pa na, Panginoon, kung kailan kita nakilala, saka ako nakaranas ng mga ganitong bagay sa aking buhay? Church, hindi po ganyan, mga kapatid. Tandaan po natin, nung tinanggap mo si Kristo, naging maganda ang buhay mo. Nung sinanggap mo at sumama ka kay Kristo, ang ibig sabihin, meron kang kalalagyan na isang bagay na maganda. Sabi nga po, mga kapatid ng Jeremiah, kung tatanggapin mo siya at siyang gagawin mong hari ng buhay mo, meron siyang magandang plano sa buhay mo. Meron siyang magandang plano sa buhay mo. Ano yung plano na yon? Plan to prosper you, not to harm you. Yun po ang plano ng Panginoon, mga kapatid. Ano? Yan. Yan po, mga kapatid, yung mga unos na dumarating sa ating buhay na maging ang Panginoon ay hindi po nakakaligtas sa criticism ng isang tao. Just dumating na ba sa buhay? Pero na muli akong kaugnayan sa Kanya nang malaman ko na ako'y pwede na namang humingi sa Kanya, isang bagay ang hiningi ko. Sabi ko, Lord, tunawin mo ang karamdaman sa lalamunan ko. George, isang maliwanag na puting-puti ang bumalot at dinukot yung lalamunan ko ng isang kamay na puti. Lumabas ang dugo at yung time na yon, pinagaling ako ng ating Panginoon. Kaya hindi natin dapat i-criticize ang ating Panginoon kung may dumarating man na problema sa ating mga buhay. Huwag natin gayahin ng mga alagad, mga kapatid. Ang Diyos ay hindi atrasado sa pagbibigay ng tulong sa bawat isa sa atin. Sa isang tawag mo sa ating Panginoon, na kung ang puso mo ang siyang mangungusap at ang puso mo ang siyang magsasalita, tandaan mo, mga kapatid, walang bagay na mahirap na hindi kayang gawin ng Panginoon sa buhay mo. Kung ipagkakatiwala natin ang ating buhay sa ating Panginoon. Kaya, sabi nga po, mga kapatid, hanapin mo nga yung Lamentation chapter 3 verse 39 hanggang 40. Yan. Dumating po, mga kapatid, yung pagkaka-criticize
nila sa ating Panginoon at hinapan nila ng butas ang ating Panginoon at ang nakita nila yung unos na dumating sa kanila, ang hindi nila nakita yung kayang gawin ng Panginoon sa kanilang mga buhay at ang minarkahan nila yung pagiging pagtulog ng ating Panginoon. Doon po sila tumingin, mga kapatid. Parang tingin nila, sabi, number 1 is criticism, number 2 is helplessness. Kumbaga sa nawalan sila ng parang nawalan na sila ng pag-asa na tutulong sa kanila. Bagamat sabi nga, titingnan po natin ang katotohanan. Bagamat ang mga kasama na ating Panginoon, sila ay mga bihasang mga mangingisda at napakasimple ng alon na dumating sa kanilang buhay. Pero ano ang nangyari sa kanila? Nawalan sila ng tiwala sa kanilang sarili. At dumating ang pagkakataon sa kanilang mga sarili na hindi nila nakayanan yung alon na dumating sa kanilang mga buhay. Bagamat sila po ay bihasa. Bihasa sila dahil sila ay mga mandaragat. Pero dumating yung unos sa kanilang mga buhay at ang kanilang ginawa ay ginawa nilang aba yung kanilang sarili. At ang sabi nila, wala tayong tulong na maaasahan sa oras na ito. Kaya nga mga mahal kong kapatid, kung dumadating man sa mga buhay natin, nakala mo ay wala ng tulong ang ating Panginoon, nagkakamali ka, mahal kong kapatid. Nagkakamali po tayo. Dahil, ang sabi po ng banal na kasulatan sa awit, chapter 55 verse 22 at awit 27 verse 10. Dito muna tayo, basahin muna natin ito. Sabi ko nga po, yung criticism, sabi nga dito, bakit dumadaing ang taong may buhay? Ang tao dahil sa parusa na kanyang mga kasalanan, ating usisain at suriin ang ating mga lakad at manumbalik tayo sa ating Panginoon. Dumadating ang uno sa ating buhay, mga kapatid, dahil meron tayong mga mistake na nagagawa sa ating mga buhay. Hindi natin pwedeng ipaghiwalayin po, mga kapatid, ang tama at ang mali. Ang right at saka ang wrong. Ang mistake, mga kapatid, at ang tama sa ating mga buhay. Minsan tayo po ay daing sa ating Panginoon. Minsan sinisisi natin ang Panginoon na nangyayari sa ating buhay. Pero minsan, mga kapatid, ang dapat nating gawin sa ating mga buhay, matuto tayong humarap sa salamin at tingnan natin ang ating sarili at ang tanungin natin, Panginoon, ano ba ang pagkakamali? Ano bang kulang na nagawa ko? Saan ba ako sumobra, Panginoon? Saan ba ako nagkulang, Panginoon? Dapat ganun, mga kapatid, ang ating gagawin. Ang gusto ng Panginoon ay itama ang ating buhay. Ayaw po ng Panginoon, mga kapatid. Hindi na tayo kayang iwanan. Isa po yan sa isang katotohanan. Hindi tayo kayang iwanan ng Panginoon. Pero ikaw, ilang beses mo nang iniwanan ng Diyos sa buhay mo? Yun po ang tanong. Ilang beses mo na siyang iniwanan? Kaya nga, sabi ko nga po, mga kapatid, ang Diyos ay handang tumulong sa lahat ng oras at panahon. Sabi po ng Hebrew chapter 13 verse 8, pakibasa, mahal kong kapatid. No? Sabi nga diyan, mga kapatid, si Kristo siya rin yung kahapon, siya rin yung ngayon, at siya rin yung magpakailanman. Ang Diyos po, mga kapatid, ni Moises, ni Abraham, at ni Jacob, at ang Diyos ng iglesyang ito ay iisa. Kung paano ang Diyos ni Moises ay gumawa ng himala sa kanilang mga buhay, gayon din po ang Diyos sa iglesyang ito. Ang Diyos natin dito ay hindi nagpapabaya. Ang Diyos natin lagi na ating pinaglilingkuran ay laging nakatingin at nakaantabay sa atin. Kapatid ko, sasabihin ko po sa inyong katotohanan, ang iglesyang ito ay gagamitin at ginagamit ng Diyos sa mga miracle na nangyayari sa buhay ng isang tao. Hindi lang isang beses, hindi lang 2 beses, hindi lang 3 beses, mga kapatid. Marami po ang nagpunta rito na mayroong sakit na cancer at ang nangyari doon sa cancer na yon, kinancel ng ating Panginoon. Yan po ang katotohanan. Church, sayang! Sayang ang buhay natin. Dapat lagi nating makita yung mga ginagawang maganda ng Panginoon sa ating mga buhay. Huwag po tayong gawin nating aba yung ating sarili. Huwag nating sabihin na ganito tayo at ganun tayo, na pinabayaan na tayo ng ating Panginoon. Mga kapatid, hindi po ganun ang ating Panginoon. Napakabuti at napakadakila ng ating Panginoon. Kaya nga po, may binabanggit sa aklat ng awit, chapter 13, verse 1 hanggang 3, ito yung nangyari, mga kapatid, sa mga alagad na kung saan ay nawalan na sila ng malaking pagtitiwala
sa kanilang mga sarili at sabi nila, wala na tayong tulong na maaasahan. Hanggang kailan, O Panginoon, iyong kakalilimutan ako, magpakailanman. Hanggang kailan ikukubli mo ang iyong mukha sa akin? Hanggang kailan kukuhang payo ako sa aking kaluluwa na may kalumbayan sa aking puso buong araw? Hanggang kailan magpapakataan ang aking kaaway sa akin? Iyong bulayin at sagutin mo ako, Panginoon. O Panginoon kong Diyos, liwanagan mo ang aking mga mata, baka ako'y natutulog ng tulog ng kamatayan. Ibig sabihin, ito po yung sinasabi ng aklat ng awit, mga kapatid. Hanggang kailan, Panginoon, ako'y iyong pababayaan? Hanggang kailan, Panginoon, ako'y tutuyain? Church, hindi ka kayang tuyain kung ikaw ay nasa ating Panginoon. Ang manunuya, ang matutuya sa kanilang ginagawa. Bakit? Ang Diyos natin dito, buhay at makapangyarihan. Kaya nga mga mahal kong kapatid, yan po yung mga bagay. Dito po, sabi nga, anxiety. Ang ibig sabihin po nito ay pagkatakot. Ano? Yan po yung pagkatakot. Natatakot tayo kapag hindi natin kontrolado ang mga bagay. Sabi nga, when we lose control of things, anxiety set in. Natatakot tayo kapag naisip nating pinabayaan na tayo ng Diyos, natatakot ang mga alagad sapagkat nakita nilang natutulog si Jesus. Yan, mga kapatid. Alam niyo, mga kapatid, mali po yung prinsipyo o sinasabi o yung kantang natutulog ba ang Diyos? Tanungin ko kayo, mga kapatid, natutulog ba ang Diyos? Nakakalimot ba ang Diyos? Hindi po. Nagpapabaya ba ang Diyos? Nagpapagaling ba ang Diyos simula ngayon? Ang kinin mo, may gagawin ng Diyos na himala sa buhay mo. Hallelujah! 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 Ngayon, obstacles. Ang malalaking alon ay nagiging obstacles sa paglalakbay ng mga alagad at iniisip nila na wala silang kalaban-laban sa panahon ng krisis. Ang tendency natin ay makita ang krisis ay isang dambuhala at tayo ay maging isang unano. Alam niyo, mga kapatid, gusto kong example sa inyo itong aklat ng Mark chapter 7 verse 27 hanggang 30. Sabi mo, Pastor, parang ang layo yata ng sample mo. Dahil ito yung babaeng sinabihan ng ating Panginoon. Pakilagay mga kapatid. Bibigyan natin ito ng buong linaw, no? Anong kaugnayan nito sa atin, mga kapatid, no? Tingnan natin. Mark chapter 7, 27 hanggang 30. Yan, ha? Tingnan, babasahin natin, mga kapatid. Tingnan mo kung ano ay pinakita ng taong to. Anong babaeng ito? Mark chapter 7, 27. Yan. Andiyan na ba? Ito yung sinasabi dito, mga kapatid. Bakit sinasample ko ito? Bakit ginagawa kong sample ito? Parang ang layo yata kung titingnan natin. Pero ito po may kaugnayan sa buhay natin to. At sinabi niya sa kanya, pabayaan mo munang mabusog ang anak sapagkat hindi nararapat na kanin ng tinapay ang mga anak at itapon sa aso. Tinan mo, ha? O Panginoon, kahit ang mga aso sa ilalim ng dulang ay nagsisikain sa mga mumong ng mga anak, sinabi niya sa kanya, dahil sa sinabi mong ito, humayo ka, makaalis ka na sabi dito, sa ilalim ng dulang na nagsisikain ng mga mumo ng mga anak. Anong ibig sabihin nito, mga kapatid, dito sa ating pinag-aaralan? Minsan kasi, mga kapatid, ang tingin natin sa ating mga sarili, para ang liit-liit natin para humingi sa ating Panginoon. Para ang liit natin. Pero kung titignan natin, mga kapatid, bagamat ang babaeng ito ay walang karapatang kumain, ang sabi sa kanya, pero ang sabi niya, Panginoon, may karapatan ang aso na kumain ng nahuhulog na mumo sa ilalim ng mga dulang. Dapat ganyan tayo, mga kapatid, sa ating Panginoon.
Ganyan po tayo mga kapatid. Hindi yung parang ang tingin natin sa ating mga sarili ay wala tayong kakwenta-kwenta. Tama, wala po tayo. Pero sa pananampalataya ng babaeng ito, kung titignan natin ang pinag-uusapan dito, yung faith ng babaeng ito, yun po ang tinitingnan mga kapatid, na pinabilib niya ang Panginoon, na humanga sa kanyang Panginoon. Dito sa pangyayaring to, kapatid, ganyan po ang gusto ng ating Panginoon. Kailan natin bibigyan? Kailan natin mapapahanga ang Panginoon sa ating mga buhay? Na katulad ng ginawa ng babaeng ito. Maari siguro mga kapatid, kung tayo po ay nakaranas ng pagkukundina ng mundo, maaring sabihin natin, o mawawala na tayo ng gana. Pero dito sa pangyayaring ito, mga mahal kong kapatid, ipinakita ng babae, mga kapatid, kung papaano niya pinahanga, kung papaano siya nagtiwala, kung papaano niya inangkin yung bagay na gusto niyang makuha sa kanyang buhay. Kaya mga mahal kong kapatid, kaya ginawa ko pong sample ito, sapagkat napakaganda ng sinasabi nito para sa ating mga sarili. Katulad nga po, mga kapatid, sabi ko nga po sa inyo, dito po, ang nakasulat dito, isang kuko na lang niya, o isang daliri na lang niya, ang nakaangat sa lupa. Dito po, nakasulat dito. Pero anong sabi ko sa kanya? Kung sinukuhan ka na ng tao, ang Diyos naghihintay pa rin sa iyo. Sinabi sa kanya, it's too late para bigyan siya ng medicine para sa kanyang karamdaman. Kaya ko po sinampol yan mga kapatid dahil po dito sa nakasulat dito. Mga kapatid ko kay Kristo, ang gusto po ng Diyos sa atin ay makatulad tayo sa isang babaeng ito. Nahumanga tayo. Mapahangain natin ang Panginoon sa ating mga ginagawa. Na anuman ang dumating na unos sa ating buhay, ibig sabihin hindi po tayo dapat bumitaw sa ating Panginoon. May magagawa ang Diyos, mga kapatid. Sabi ko, may inireveal ang Panginoon sa akin sa nakasulat sa papel na ito. Bagamat nung siya po ay pinagpipray ko, tumulo yung kanyang luha at doon niya naisip, wala na talaga siyang pag-asa. Habang ako po'y nananalangin, hawak-hawak ko ang susi, nalaglag ang susi sa may paa niya. Sabi ko, Lord, anong ibig mong sabihin sa taong ito? Sana hindi ako magkamali para sa kanya. Pero mayroon pang pag-asa. Sabi ko nga po, kung gagayahin niya ang babaeng ito, may magandang mangyayari. Kayang i-restore ng Panginoon ang kidney mo. Pero, kung talagang siya ay naniniwala at meron siyang pananampalataya, dapat nandito siya. Sabi ko, ang topic namin ngayon ay about healing. Kailangan ipakita mo sa Panginoon na meron kang pagnanais na ikaw ay gumaling. Kaya nga mo, mahal ko kapatid, hindi po natin masabi sa ating mga buhay, merong mga pagkakataon na yung tinatawag na sudden change o inaasahan ng mga alagad ang pagdating ng isang malakas na unos at hindi sila nakahanda sa ganong pangyayari sa kanilang mga buhay. Sa isang crisis na sitwasyon, mga kapatid, ay kinakailangan din po natin itong paghandaan. Kailangan natin paghandaan. Sabi ko nga po sa inyo, ang reality ng buhay ay hindi natin masabi. Ngayon malakas ka, pero bukas ano ka? Dapat paghahandaan po natin. Katulad nga po ng aking sinasabi, mga mahal kong kapatid, kaya po tayo'y binigyan ng pagkakataong mabuhay pansamantala para paghandaan natin yung ating kaisa-isang kaluluwa.
Yan po ang katotohanan, mga mahal kong kapatid. Okay. Sabi ko nga po, bagamat hindi sila nakahanda sa krisis na kanilang pinagdaanan sa kanilang nasa lubong, pero ang pinakamahalagang mga kapatid para sa atin, dumating man ang krisis, hindi man natin ito mga kapatid inaasahan, ang mahalaga nakahanda po tayo. Ngayon, sabi nga po, maaasahan natin ang tulong ng Panginoon sa mga dumaranas ng bad time sa kanyang buhay. Awit 55 verse 22. Yan. Sige. At papunta na po tayo. Sa krisis pa lang po tayo, wala pa tayo kay Christ. No? Sabi nga po ng awit, pakinggan mo ako at iyong sagutin. Ako'y walang katiwasayan sa aking pagdaramdam. Ako ay 55, 22. Yan. Yan. Ilagay mo ang iyong pasan sa Panginoon at kanyang aalalayan ka, hindi niya titiising makilos kailanman ang isang taong matuwid. Sabi pa nga po, mga mahal kong kapatid, sa awit 27 verse 10, ikakalimutan ka, itatakwil ka ng lahat ng iyong mga mahal sa buhay, subalit ang Panginoon kailanman ay hindi kanya kayang iwanan. Pag ikaw ay nadaanan ng ating Panginoon, ang kanyang kamay ay nakaabot sa iyo at ang sasabihin niya, anak, ako ito, dadamputin tayo ng ating Panginoon. Kapatid, kung ikaw man ay dumaranas ng problema sa ating mga buhay, sa inyong mga buhay, tandaan po natin ang bersikulong yan. Sabi nga, bagamat pabayaan ako ng aking ama at ng aking ina ngayon may, dadamputin ako ng Panginoon. Mga kapatid ko, ibigay natin ang ating tiwala sa ating Panginoon. Okay? Itong hirap ng minsan, wala na tayong time, Kaya ngayon mga kapatid, diretso na tayo, calmness. Yan naman po mga kapatid, Ang tunay na calmness ay nangyayari hindi lamang hindi sa katahimikan, kung hindi ito ay sa gitna ng kaguluhan. At ang panganib, sabi nga, ay nangyayari, ito man mga kapatid ko ay, sabi nga, ang nagiging nag-aalim po yung unos ay sa iyong katahimikan ay minsan ay merong nag-aalim po yung unos na hindi mo maasahan. Kaya sabi nga, kung dumadating man yan, mga mahal kong kapatid sa ating mga buhay, ito na po yung ating conclusion. Kasi wala na po tayong oras, Yan. Meron pong 200. Tandaan po natin. Sa 200 na yan, malimit ang dinadaanan natin ay yung daan na dinadaanan natin pag tayo'y nakatungo. Tama? Pero nakalimutan natin mga kapatid kung ano ang tamang daan na dapat nating lakaran in times of trouble na may nangyayari sa ating mga buhay. Huwag tayong lalakad sa daan, huwag tayong tingin sa isang daan na kung saan, mga kapatid ko, ay matagal ng panahong naging saksi sa ating mga buhay na wala naman po tayong nararating dun sa daang ating dinadaanan. Ano yung daan na sinasabi ko sa inyo mga kapatid? Ito po yung daan na hindi mo kinakailangang dumaan na ikaw ay nakatungo. Meron pong daan paitaas at yan ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Ito po yung nangyari mga kapatid dito sa aklat ng Mark chapter 5, 25 hanggang 30. Matagal ng panahong dumadaan, naubos ang lahat ng kanyang kayamanan, malaki ang kanyang ginugol, halos wala nang natira sa kanyang tinatangkilik sa kanyang buhay, pero 100 ang kanyang nasumpungan. At yan ay walang iba, kundi yung pagdaan ni Kristo. Yun ang kanyang nakita. Yung daan na patungo sa langit na walang iba, kung hindi ang tinutukoy ay ang ating Panginoon. At sa daan na yan, nang marinig niya na ang Panginoon ay dadaan, 12 years siyang inaagasan ng kanyang marinig na ang Panginoon ay daraan sa lugar na yon. Ang sabi niya, pupunta ako doon. Mahawakan ko lang ang laylayan ng damit ng Panginoon, ako ay gagaling.
kapatid ko kay Kristo. Kaya nga po sinasabi ko sa inyo palagi, huwag tayong palaging nakatitig at laging hinahakbangan natin yung daan ng mundong ito na siyang nagiging dahilan ng unos sa ating mga buhay. Minsan, gamitin din natin, mas lamangan natin sa ating buhay yung daan patungo sa langit. Yun ang ating titignan. Yun ang ating daraanan. At yun, mga kapatid ko, ang daan na dapat nating tinatandaan sa ating mga buhay. Yan ay walang iba kung hindi ang ating Panginoon. Imagine, 12 years, dinudugo, hirap na hirap, wala nang pag-asa. Ngunit ang sabi niya, mahawakan ko lang ang laylayan ng damit ng Panginoon, gagaling ako sa aking karamdaman. At anong sabi niya? Anong nangyari sa kanya nang mahawakan niya? Anong sabi ng Panginoon? May humawak sa akin. May kapangyarihang lumabas sa akin. Kapatid, gusto mo bang hawakan ang ating Panginoon? At gusto mo bang marinig o i-reveal ng Panginoon sa iyo, mayroong nawalang kapangyarihan sa akin dahil ako iyong hinawakan? Anong bagay ang matagal nang nagpapahirap sa iyong buhay? Saang parte ng buhay mo hindi ka makawala at lagi kang nakakulong at lagi kang nalalagyan ng tanikala sa iyong buhay? Sa oras na ito, mga kapatid, ang tanikala na nakatali sa buhay mo, ang tanikala ng mga unos na nararanasan mo sa buhay mo, hayaan mo patirin at putulin ni Kristo ang tanikala na yan at hayaan mo makalaya ka sa oras nito. Gayahin mo ang isang babae, sasabihin mo sa iyong sarili, Panginoon, mahawakan ko lang ang laylayan ng iyong damit, gagaling ako. Sa oras na ito, ang sabihin mo sa kanya, Panginoon, narinig ko ang mensahe ng iyong salita. Narinig ko sa oras na ito, Panginoon, dati wala akong pag-asa. Dahil dati wala akong nakikita. Ngunit sa oras na ito, Panginoon, sa sandaling ito, Panginoon, hawakan ko ang laylayan ng damit mo. Kaya sa oras na ito, mga kapatid, walang bagyo at unos na maghahari sa buhay mo. Ang gawin mo, tularan mo ang babaeng binabanggit natin sa banal na kasulatan. Tayo tayong lahat, mga mahal kong kapatid, at tayo po ay dadako sa ating panalangin.